Nasa 30 luxury vehicles na hinuli dahil sa mga violation ang nasa central office ngayon ng Land Transportation Office sa Quezon City. Para sa detalye, makakausap natin si Gerard de la Peña. Gerard, saan nahuli itong mga ito at ano-ano bang nakitang paglabag ng mga ito? Tama, Cheryl, nasa 30 luxury vehicles ang nakaparada ngayon dyan sa central office ng Land Transportation Office sa Quezon City. Ilan sa mga nahuli dito ay mga Jaguar, Mercedes-Benz, Porsche, Audi at Range Rover. Mga nahuli raw ito nitong weekend dahil sa sari-saring violations. Katulad ng hindi rehistradong sasakyan, walang lisensya ang driver o ay nakagawa ito ng reckless driving. Huli raw ang mga ito sa random apprehension sa iba't ibang kalye dito sa Metro Manila. Makailang ulit na itong panghuhuli ng LTO sa mga luxury vehicles pero paglilinaw ng ehensya, hindi raw nila pinag-iinitan ang mga luxury vehicle. Nakagawian na raw kasi na hindi pinapara ang mga luxury vehicles dahil maaaring politiko o maimpluwensyang tao ang sakay nito. Intimidated o natatakot daw ang mga enforcer. Pero sabi ni LTO Chief Marcos Lacanilao, pantay daw ang pagtingin ng LTO sa lahat ng motorista pagdating sa pagpapatupad ng batas trapiko at wala silang sinisino kahit pamamamahalin ang sasakyan. Cheryl, sa ngayon ay mai-impound nga itong mga sasakyan na ito pero maaari naman daw itong tubusin ng mga may-ari. Cheryl. Bakit parang sunod-sunod yung mga nahuhuling luxury vehicles ngayon? Oo, Cheryl, tanungan natin si LTO Chief Lacanilao tungkol dyan na parang bakit naging trend na yata na nakailang buwan na yata tayong puro luxury vehicles ang binabalita. Yun nga raw, ang sinasabi niya kasi parang for the longest time kasi ang mga enforcer natin ay parang natatakot pumara o manghuli ng mga luxury vehicles na may violation. Pero ngayon daw, parang mas may lakas loob na raw sila dahil dapat nga raw ay pantay-pantay ang pagtrato sa lahat ng gumagamit ng kalsada natin. Kaya kung nag-commit ng anumang violation ng isang sasakyan, kahit pa yan ay luxury vehicle, ay dapat ina-apprehend yan. Cheryl. So anong background? Nung binackground check nila, kaninong mga pag-aari ito? Meron bang pag-aari? Nalaman silang pag-aari ng connected sa mga politiko or mga negosyante? So far, ang sabi sa amin, maggagawa raw sila ng background check tungkol sa mga ito. Pero initially Cheryl, ang sabi, isa sa mga sasakyan na ito ay pag-aari ng isang Chinese at ang isa naman ay Estonian. Okay, so yung iba namang mga pag-aari ng mga Pilipino, aalamin pa kung ano yung background ng mga ito, Cheryl. So magkano yung babayaran para mabawi itong mga na-impound na luxury vehicles? Oo, Cheryl, hindi nabanggit sa amin kung magkano talaga yung penalty para matubos yung Pero ang naaalala ko, 6 digits yan, yung maabot ng mahigit 100,000 piso kapag ganyan. Tapos may mga ipaproseso ka pang papel. So medyo matrabaho siya at lalo na kung itong mga sasakyan na ito ay humantong doon sa puntong kailangan itong dalhin doon sa impounding area sa Tarlac. So mas mahabang proseso at mas marami ring babayaran ng mga penalty. Cheryl. Kasi kailangan mapakita nila na nakapagbayad ng tamang tax, di ba? Yun naman daw sa issue ng tax. Kasi, di ba, alam naman natin yung nangyari doon sa mga recent na controversies tungkol doon sa mga luxury vehicles na kulang sa dokumento, kulang sa tax na naibayad. Ang sinasabi sa atin ng LTO, kapag daw nahuli ang isang sasakyan dahil kunyari walang rehistro o kaya yung driver ay walang lisensya, yun lamang ang saklaw nila. Pero kung may kakulangan ito sa tax o kulang sa papeles, Bureau of Customs na ang may hawak nun. At doon sila dapat managot, yung mga may-ari nito, doon na sila mananagot sa Bureau of Customs. So, paano mangyayari yun? Kung may kakayanan na sila magbayad dahil na-impound, so they're gonna let go of the car or ita-turn over nila ito sa Bureau of Customs kung may nakita silang kakulangan sa papeles? Hindi lang malinaw sa atin kung paano yung proseso kasi parang itong si LTO chief hindi pa talagang bihasa doon sa mga proseso sa LTO Pero yun nga may kipag-coordinate sila with BOC to check kung itong mga sasakyan na ito ay kompleto sa dokumento. And I think bago mangyari yung mismong releasing kailangan magkaroon sila ng clearance with the Bureau of Customs or BIR, kung sino mang government body yung nakakasaklaw. Well, hindi rin naman tayo expert on that, pero kung ang violation ay hindi rehistrado, it's possible na may problema sa papel.
Oo, tama. Possible rin na may problema talaga. Although nung itong mga nakaraang mga kaso natin, katulad nung mga luxury cars nila Sara at Curly Discaya, itong mga ito ay may lehitimong rehistro, pero later on na lang nakita na meron palang kakulangan sa Bureau of Customs. So ngayon na ito ay sinisilip nila yung kakulangan sa rehistro, parang automatic na sa kanila na titingnan nila kung may kakulangan ito on part of sa mga requirements doon sa customs. Cheryl. Gerard, dito naman tayo sa plano ng LTO na i-impound yung mga e-bike at e-trike na mahuhuli sa National Highway. Hindi ba ngayon na sana sisimulan itong implementation? Ano ang dahilan ng pagkaantala? Tama, Cheryl. Ngayong araw nga dapat yung implementation ng panguhuli, pang-impound dito sa mga electronic bikes or electronic tricycles sa dumadaan sa mga main highways natin. Pero si mismong Pangulong Bongbong Marcos na raw kasi ang nagsabi na huwag mo na itong ipatupad, kailangan mabigyan ng sapat na oras yung mga may-ari nitong mga ganitong klaseng sasakyan para mabigyan sila ng information at para makagawa sila ng necessary adjustment dun sa kanilang pagbiyahe. So ngayon, ang binabanggit sa atin ni LTO Chief Lacanilao ay sa January 2 sila magsisimulang magpatupad ng mas mahigpit na implementation nitong pagbabawal na ito sa mga national roads natin. Cheryl. So after the holidays na... Tama, Cheryl. Parang ang sabi rin daw ng Malacanang tungkol dyan, hayaan na muna natin makapagpasko itong mga ito para ganun din, may ample time silang malaman kung na bawal pala talaga sila doon sa mga malalaking kalsada, Cheryl. Siguro para din mas maintindihan ng ating mga kababayan na gumagamit ng e-trike, e-bike, ano ba din talaga yung dahilan kung bakit kailangan silang ipagbawal? Wala bang ibang consideration na basta may safety gear sila, payagan na sila? Naku, Cheryl, ang primary consideration talaga dito kung bakit bawal sila doon sa mga malalaking kalsada, safety talaga. Kasi kung makikita natin katulad sa EDSA, isa kasi ang EDSA doon sa mga lugar kung saan bawal itong mga ganitong klaseng sasakyan. Napakabibilis na mga sasakyan sa EDSA. Buti nga meron na tayong bus lane ngayon, may sariling lane yung mga bus natin. Pero yung mga private vehicles na napakabibilis, pwede silang mahagip dahil mas magagaan itong mga sasakyan na ito. Ngayon ito pala, Cheryl, para rin sa kaalaman ng ating publiko, ang mga two-wheel na bikes, yung mga scooters, pwede yan doon sa bike lanes natin. Pero yung mga electronic tricycles natin, hindi siya pwede doon sa bike lane, lalo na kapag lumampas na siya doon sa tamang sukat. So pag ganon, totally bawal na sila sa EDSA. So yan, ang primary consideration dito, safety, at least yung mga bikes, pwede silang tumabi talaga at hindi sila mahagip ng malalaking sasakyan at safe sila kahit paano, Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña.